Dagdag kaalaman po. Na-try nyo na ba mag-travel mag-isa? Yung tipong ikaw lang mag-isa sa bus o kaya sa eroplano o kaya sa barko. Alam nyo po ba, meron pala tayong benepisyo makukuha kung magbibiyahe lang tayo mag-isa. Narito po ang paliwanag ng siyensya. Alam mo ba na ang pagbibiyahe mag-isa ay may psychological at neurological effects? Ayon sa neuroscience, kapag nasa routine movement ka tulad ng pagkukommute, pumapasok ang utak mo sa default mode network, parang mini-reset habang gising. Ito ang mental state kung kailan mas lumalabas ang creativity at emotional processing. Sa katahimikan ng biyahe, gumagana ang mental rehearsal system. Dito mo naaalala ang past o pinag-iisipan ng future. Isa itong form ng self-therapy. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaisip ng ideas habang nakasakay o nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang pagbiyahe ng mag-isa ay nagbibigay sa iyo ng safe solitude. Ito ang panahon kung saan natututo kang maging kalmado kahit wala kang kasama. Regular exposure to alone time in public spaces improve focus, stress tolerance, and emotional balance. So hindi boring ang pagbibiyahe mag-isa, scientifically calming pala. So next time na magta-travel ka mag-isa, i-enjoy mo. Baka ito na ang brain break na hinihintay mo. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.